Isang bayang lingkod sa iyo. Halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, halina. Kahit ang iyong bayang hinirang, ang pag-asa sa iyong Mesiyas. Emmanuel ang pangalang bigay sa kaniya, na sa atin ang Diyos sumigaw. Halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, halina. Simula'y sinarawan mo, O Diyos, sa ligtasan ng tao. Sa takdang panahon ay ginawan mo, isang bayang lingkod sa iyo. Halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, halina. Kailang iyong bayang hinirang, ang pag-asa sa iyong Mesiyas. Emmanuel ang pangalang bigay sa kaniya, na sa atin ang Diyos sumigaw. Halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, halina. Natitipon tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga ginigiliw kong kapatid, sumapit na tayo sa ikasyam at huling gabi ng ating paghahanda sa kapistahan ng pagsilang ng Panginoon. Bukas ay masisilayan natin ang kanyang pagsilang. Ipagpasalamat natin ang biyayang narating natin ang katapusan ng ating paghahanda. At upang tayo ay mas lalong higit na maging karapat-dapat sa pagsalubong sa Kanya, aminin natin ang ating mga nagawang pagkakasala at ihingi natin ito ng kapatawaran sa Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang kasalanan at patnubayan hanggang sa marating natin ang buhay na walang hanggan. Amen. Ikaw
Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dumating ka nawa at huwag nang magluwat. Sa mga nagtitiwala sa iyong pag-ibig na matapat, makapagbigay galak nawa ang iyong pagparito. Kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay sa tulong ng Panginoon. Hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahan ng sedro, ngunit ang kaban ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako, at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una, buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di magmamaliw, ang sa tuwit-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David, mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo ang lahat.
Sinag ng bukang liwayway at araw ng kaligtasan, halina't kami tanglawan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito, "Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin, habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan, at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan. At patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat at batiin nyo ang inyong makatabi ng magandang gabi. Good evening. Taas ang kamay ng nakabuo ng 9 na gabi. Palakpakan natin ang mga complete attendance. At sa mga hindi nakabuo, better luck next time. Pagsikapan ninyong mabuo. Pero paalala lang, sa mga nakabuo at hindi nakabuo, sa mga nagtiyagang magsimba gabi-gabi, hindi lamang po simbang gabi ang dapat nating simbahan. Dapat sikapin nating linggo-linggo tayo ay makapunta ng simbahan upang dumalo sa banal na misa at magpuri at magpasalamat sa Diyos. Amen? Ay, ang hina. Amen?
Very good. Kasi kumisan, yung ibang mga Katoliko, nabubuhay lang kapag December, no? Sa buong isang taon at Holy Week, no? Lalo na pagpalaspas, doon lumilitaw. Pero hindi po dapat ganon. Ang Katoliko, 24/7. Mga ginigili kong kapatid, lalo na sa mga nakabuo ng 9 na gabing paghahanda, narinig natin ang iba't ibang kwento ng Pasko. Narinig natin ang kwento ni Maria at Jose, ang kwento ni Zacarias at Elizabeth, ang kwento ni Samson at ang kanyang mga magulang, ni Juan Bautista. Narinig natin ang mga kwentong iyon. At hayaan ninyo sa gabing ito ay bigyan ko ng summary ang lahat ng mga nais na ituro sa atin ng mga kwentong ating napakinggan. Ang una ay tinuturuan tayo ng mga kwentong ito na mangarap. Mangarap. Kailangan ng isang tao na mayroong pangarap sa buhay. Huwag niyong hayaan na ang buhay ninyo ay tumakbo ng walang tiyak na patutunguhan. Mangarap kayo. Yan ang nakita natin sa kwento ni Maria at ni Jose. Mayroon silang pangarap. Ang pangarap nila ay bumuo ng isang pamilya. Narinig natin ang pangarap ni David sa unang pagbasa. Narinig natin kung paanong naisip niya na, teka, ako nakatira sa isang palasyo, samantalang ang kaban ng tipan ay nakatira sa isang tolda. Pangarap kong ipagtayo ng akmang tahanan ang kaban ng Diyos. Yun ang kanyang pangarap. Sana uulitin ko, ang lahat nawa ay magkaroon ng pangarap. Marahil ang pangarap ninyo ay makatapos ng pag-aaral, makapagkolehiyo, makapagtapos ng kolehiyo. Pangarap ninyong magawa ang inyong thesis. Ay nako, si Father, ipinaalala yung thesis, bakasyon na nga nakalimutan ko na nga yun Pero pangarapin ninyong matapos ang inyong thesis. Ang iba siguro, ang pangarap ay magkaroon ng pamilya, magkaroon ng mga anak. Ang iba ay pangarap na makapag-abroad, hindi para magtrabaho, kundi mamasyal. Japan, Hong Kong, dun muna, yung mga malapit-lapit. Kung tapos na kayo sa Boracay, no? Pangarapin ninyo yun. Maganda po na merong pangarap sapagkat merong kang inaasam, merong kang nais na marating. Ang taong may walang pangarap ay parang patay na kahoy na inaanod na lamang ng agos ng tubig saan man ito dalhin. Huwag kayong maging deadwood. Magkaroon kayo ng pangarap. Pero mga minamahal kong kapatid, narinig din natin sa mga kwento ng mga nagdaang gabi na hindi lahat ng pangarap ay katulad ng pangarap ng Diyos sa atin. May pangarap tayo, pero may pangarap ang Diyos para sa atin. May plano tayo, pero may ibang plano ang Diyos para sa atin. Narinig natin niya sa kwento ni Maria at ni Jose. May pangarap sila, pero may ibang pangarap ang Diyos. Si Maria ay napiling maging ina ni Jesus. Si Jose ay napiling maging ama-amahan ng isang sanggol na isisilang. Pwede nilang sabihin, Lord, hindi ito ang pangarap ko. Si David, narinig natin sa unang pagbasa, sinabihan ni Yahweh si Nathan, ang propeta, sabihin mo sa alipin kong si David, maganda yung pangarap niya. Nagpapasalamat ako. Pero meron akong ibang pangarap. Hindi siya ang magpapatayo ng tahanan para sa akin.
Ako ang magpapatayo ng tahanan para sa kanya. Minsan, ganyan din ang nangyayari sa atin. Pangarap mong mag-asawa, pero may ibang pangarap ang Diyos para sa iyo. Tinatawag ka pala niya sa pagmamadre, sa pagpapari. At meron naman talagang tinatawag, hindi para mag-asawa, hindi para magmadre o magpari, kundi manatiling dalaga, manatiling binata. Single blessedness. Mga minamahal kong kapatid, uulitin ko to, madalas ko tong sinasabi, walang nakakahiya sa pagiging single. Amen? Parang hindi kayo convinced. Amen? Kasi minsan sasabihin, ba't wala ka pang asawa? No? Pag family reunion at nagkita-kita ang mga magpipinsan, bakit wala ka pang asawa? Bakit wala ka pang boyfriend? Hindi lahat tinatawag sa pag-aasawa. Hindi lahat tinatawag sa pagpapari. Hindi lahat tinatawag sa pagmamadre. Ang tanong ay, saan ka tinatawag? At dahil dito, kung nangyayari na ang plano natin ay iba sa plano ng Diyos, ang pangalawang keyword, una ay pangarap, ang pangalawa ay pagsang-ayon. Pagsang-ayon. Pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. Pagsang-ayon sa pangarap ng Diyos. Pagsang-ayon sa plano ng Diyos. At yan ang nakita natin kay Maria. Sa bandang huli, matapos na ipaliwanag sa kanya ng anghel ang mangyayari, anong sabi ni Maria? Narito ang alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ayon sa sinabi mo. That is surrender. That is submission to God's will. Pagsang-ayon. May mga pangarap tayo, kung minsan ang pangarap natin iba sa pangarap ng Diyos, ang tanging nating dapat gawin ay sumang-ayon. Ito ang gusto ng Diyos. Hindi ko ito maintindihan kung bakit ito ang gusto ng Diyos, pero sige, susunod ako. At ang pangatlo, una ay ang pangarap, ang ikalawa ay pagsang-ayon, ang ikatlo ay pagpupuri. Yan ang narinig natin sa Ebanghelyo. Sabi ni Zacarias, matapos na isilang ang kanyang anak na si Juan, sabi niya, purihin ang Panginoon, Diyos ng Israel. Blessed be the Lord, the God of Israel. Pinapurihan niya ang Diyos sapagkat ang Diyos at ang kanyang plano ang dapat na matupad. Sa Salmo Responsorio, ang itinugon natin, pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sa English po, mas maganda. Forever I will sing the goodness of the Lord. Forever I will sing the goodness of the Lord. Alam nyo, kapag yung nangyayari sa atin ay gusto din natin, kapag yung pangarap ng Diyos ay pangarap din natin, ang daling magpuri sa Diyos Di ba? Kapag yung nangyayari sa buhay mo ay gusto mo rin at yun din ang pangarap mo, ang daling magpuri sa Diyos, ang daling magpasalamat sa Diyos. Yes, Lord! Ang bait-bait mo talaga, no? Salamat po! Yan. Pero hindi lamang dapat ganon.
sapagkat pwedeng mangyari sa atin na yung pangarap natin ay iba sa pangarap ng Diyos. Ang nangyayari sa atin ay yung hindi natin gusto. At dito, inaanyayahan din tayong sabihin sa Diyos, praise the Lord. Yung 3 beses ka nang kumukuha ng bar pero hindi ka makapasa-pasa, hindi madaling magpasalamat sa Diyos. Yung natuklasan mong meron kang malubhang sakit at wala nang kagalingan, hindi madaling magsabing praise the Lord. Yung nawalan ka ng mahal sa buhay, binawi ito sa Diyos ng Diyos sa iyo, namatay siya. Hindi madaling magpasalamat at magpuri sa Diyos. Yung natanggal ka sa trabaho, kung kailan magpapasko, o kaya ay nasunugan ka, kung kailan magpapasko, ang hirap isigaw, praise the Lord. Di ba? Pero kahit na sa mga sandaling iyon, na nangyayari sa buhay natin ang hindi natin gusto, dapat ding magkaroon tayo ng pagtitiwala at pananampalatayang sabihin, Lord, hindi ko talaga naiintindihan to, pero praise the Lord pa rin. That is faith. Si Zacarias at si Elizabeth, hindi kaagad nagkaanak. Tumanda pa sila bago sila magkaanak. Sa palagay ba ninyo, madali para sa kanilang tanggapin yon? Hindi. Pero nagbago ba ang kanilang pananampalataya sa Diyos? Hindi. Sapagkat ang pagmamahal natin sa Diyos ay hindi dapat binabago ng mga hindi magagandang nangyayari sa buhay natin. Sapagkat kung ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago, mabuti man tayo o masama, ganun din ang pagmamahal natin sa Diyos ay hindi dapat magbago, mabuti man o hindi ang nangyayari sa ating buhay. Marami akong alam Dati-rati nagsisimba, pero namatayan ng asawa o namatayan ng anak o minalas sa negosyo, hindi na pumasok ng simbahan. Hindi po dapat. Sapagkat mabuti o masama ang nangyayari sa atin, hindi dapat nagbabago ang pagmamahal at pagpupuri at pagtitiwala natin sa Diyos. Pangarap, pagsang-ayon, pagpupuri. 3 aral ng 9 na gabing paghahanda natin. Amen. Magsitayo ang lahat. Pinasalamatan ni Zacarias ang Diyos dahil sa pagiging tapat nito sa pangako. Bunga ng pagtitiwala sa pagiging bukas palad ng Diyos, idulog natin ngayon sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Sa bawat kahilingan, ang ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway matutong magpatawad sa isa't isa sa kabila ng ating nadaramang hinanakit at pagdurusa.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway patuloy na magmahal kahit na tayo ay pinagtataksilan at binabaliwala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway higit na gumawa ng kabutihan kahit na tayo ay inaalipusta at hindi inuunawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway manatiling magpakatotoo sa kabila ng mga pagkutya at di pagtanggap sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mahal natin sa buhay na namayapa na ay makapasok nawa sa ipinangakong kahariang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating sariling pangangailangan. Panginoong mahabagin at mapagmahal, tulungan mo kaming maging malakas at matiyaga sa gitna ng mga kahirapan at pagsubok. Naway huwag kaming mawalan ng pag-asa sa katuparan ng iyong pangako. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay namin ay iyong tanggapin upang ang paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan ay mapakinabangan namin. Pagindapati nawa nito na aming panabikan ang pagdating ng iyong anak ng may dalisay na kalooban. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Taglay ang pagtitiwala sa kapangyarihan at talino ng Diyos. Sama-sama tayong umawit sa Kanya sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ang
Hinihiling namin kami edya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siya nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming pinagsaluhan ang iyong piging na banal, amin nawang pakinabangan ang walang kupas na bigay ng walang maliw na pagsilang ng anak mong aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Bago ko po ibigay ang final blessing, nais ko munang muli kayong pasalamatan sa pagparito. Kayo, ang iba sa inyo ay galing pa sa iba't ibang lugar at malalayo sa Manila Cathedral, but you came here at nakiisa sa ating pagdiriwang ng banal na misa. Welcome po kayong lagi sa Manila Cathedral. Palakpakan po natin, lalo na yung mga first-timer. Ganon din ay nais kong pasalamatan ang mga naglingkod sa misang ito, ang ating mga liturgical ministers, ang ating commentator at lector, ang ating mga Eucharistic ministers, greeters and collectors, altar servers,
ang ating mga ang choir, ang ating guest choir from St. Francis Choir from the Our Lady of the Annunciation Parish from the Diocese of Novaliches. Palakpakan po natin sila. Thank you. Bukas po ng gabi, ang misa natin ay alas 8, pero meron po itong, pangungunahan po ito ng mini concert ng ating Manila Cathedral Choir sa ganap na ika-6 ng gabi. At sa araw po ng Pasko, December 25, ang mga misa po natin ay alas 8 at alas 10 sa umaga, at alas 4 sa hapon, at alas 6 ng gabi. So meron po tayong 4 na misa sa araw ng Pasko. At available pa rin po ang mga natitirang sipi ng ating kalendaryo ng 2025 sa ating souvenir shop. At pwede po ninyo itong bilhin. So, I wish you and your family the opportunity to come together tomorrow night, if not on Christmas Day, to gather together, to enjoy each other's company, to enjoy food, how simple it may be. Huwag po kayong mag-alala kung simple lang ang Pasko, sapagkat huwag nating kalilimutan, ang kauna-unahang Pasko ay simple lang. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan. Salamat sa Diyos. At ang Diyos ng